kaming pagkain. Wala kaming inumin. Lahat kami wala dito. Sa Tacloban, Leyte, humagupit ang Super Typhoon Yolanda, ang isa sa pinakamalakas na bagyong naitala sa daigdig na nalalasa sa Kabisayaan noong 8 ng Nobyembre 2013. Umakyat po kami sa may bandang canopy ng harap ng kapilya po at kami po ay nakatingin sa baba. At nung unti-unti na pong inuuga lahat po ng bubong, nagsisiliparan na po yung mga yero, sininyasan na po namin yung mga tao na umakyat po dito sa taas. Kung hindi naipit ng malalaking basura yung misis ko, hindi sana yun namatay. Makita ko yung mga anak ko. Nakagapos siya ng maraming basura. Natamaan siya dito ng malaking kahoy. Yun palang ikinamatay niya. Nagsisikap na magkaroon kami ng sariling tinitirahan kasi nasira po ang bahay namin nung kasagsagan ng bagyo. Ito na po yung ginagamit naming mga bangka na frigidaire na nakukuha namin sa basura. Kaya ginamit na namin ito para makapalaot lang po kami. Sa unang pagsamba po na pagkatapos lamang ng bagyong Yolanda, sa madaling araw na yun ay sinikap namin magising ng maaga. Walang elektrisidad at ang kapilya ho natin sa lokal ng Tacloban ay napapalibot ng mga basura. Inawid po namin yung kilometrong nilalakad ng mga kapatid. Makasamba lang po. Makalipas ang 10 taon, alamin natin kung paano sila nakabangon mula sa hagupit at pinsalang dulot ng bagyong Yolanda. Bago mag-Yolanda po ay medyo nakakaangat naman sa buhay dahil sa ang hanap buhay namin ay mayroon kami 5 bangka na pinagkukunan namin sa dagat. Bago po mag-2013 nang mag-Yolanda, ako po ay tricycle driver. Noon po, mayroon po akong mga hanap buhay. Ginagawa ko noon, nagbabay and sell po ako ng mga cosmetics at yung kakanin. Noong mangyari ang Yolanda, ako'y isang kawani sa Universidad ng Pilipinas sa Tacloban College bilang isang administrative staff. Ang pinagkakabalahan ko, ang pagtupad ng tungkulin at ang iba pang mga gampanin sa lokal. 10 years ago po, ako po ay graduating student po sa isang universidad dito po sa Leyte po. Noong panahon po yun, ako po ay may tungkulin sa Samahang Scan International at binata pa po ako noon. Hanggang sa tumawid ang Super Typhoon Yolanda sa Kabisayaan. Nagdulot ng malawakang pagkawasak at pinsala sa mga pulo ng Leyte at Samar, kung saan labis na napinsala ang mga lungsod at bayan. Naiulat ang malawakang pagkawasak at pinsala, pagkawala ng kuryente, pagguho ng lupa, at mabilisang pagbaha. At ang kalunos-lunos na pagkasawi ng tinatayang hindi bababa sa 10,000 katao sa lungsod pa lamang ng Tacloban. Sariwang-sariwa pa rin sa aking isip. Wala talagang natira. Lahat na kabuhayan namin nawala. Bahay, lahat ng mga gamit sa bahay, wala talaga. Ang pinakamatindi nun, namatay yung 2 kong anak, ang aking asawa.
Nung makaahon na po ako, gumapang ako papuntang police station. Doon kami nagkapansinan na ni Ka Anton. Inag-iyakan kami dahil sabi niya, wala na rin yung pamilya ko. Ako rin. Sabi ni Ka Anton, manalangin tayo. Nanalangin kami doon. Sinabi ng anak ko na may nagsabi na buhay si mama. Ayan, lumuhod ako sa Diyos. Salamat po. Salamat po. Ang sumagi sa isip ko na mamamatay na po siguro kami nung pagkakataong yun. Dahil yung tubig, kasama po yung mga barko na nakaangkla naman po, pero dahil sa sobrang lakas po ng daluyong ay naanod po hanggang dito sa may pangpang. Ang sumagi naman po sa isip namin nung pagkakataong yun na kung hanggang doon na lang ang aming buhay, ipinagpasalamat namin sa Diyos yun. Kasi nagkaroon ng kabuluhan ang aming buhay dahil naging iglesia kami ni Kristo. Hindi rin nila nalimot na ang unang dumamay at nagpadala ng tulong sa kanila ay ang pamamahala ng Iglesia ni Kristo sa pamamagitan ng iba't ibang proyektong inulunsad upang dagliang madamayan at matugunan ang pangangailangan ng mga nasalanta ng Yolanda, kaanib man o hindi sa Iglesia ni Kristo. Lahat po dito natulungan. Yung iglesia yung first na nagbigay po ng relief goods dito. Maraming salamat po sa binigay nyo na tulong. Ito, malaking tulong ito. Kahit hindi kami iglesia, malaki rin tulong itong ginawa niyo para sa amin. Kahapon, sabi ng nangunguna kahapon sa Lingap ay dalhin ninyo lahat yung makakayanan ninyo. Dumating ang panahon na para akong natutruma sa pagkakataong yun. Pero nung dumating ang ipinapadala ng pamamahala ng mga kasangkapan upang magpaalala, magpalakas, namamalagi po ang aming pagtitiwala. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Kristo. Ang kapatid na Eduardo V. Manalo, lagi po silang nakabantay, iniisip ang kalagayan ng iglesia. Sa tulong ng pamamahala na binigyan kami ng agarang tulong, kaya kami nakapagpatuloy, nakarecover. Mabuti na lang po na talagang ang Diyos nagbibigay po ng pangangailangan ng kanyang mga alipin sapagkat hindi ko inaasahan na magkakaroon kami ng uniforming pangtupad. Mabuti na lang po nung maglingap. Sa awa ng Diyos, may dumating sa amin. Binigyan po ako ng damit, pantupad ko. Tuloy-tuloy pa rin namin, tupad ng aming tungkulin. Salamat sa pamamagitan ng pamamahala. Ang Diyos muling nagpakita sa amin ng kagandahang loob. Dumating ang panahon na binigyan kami ng pamamahala ng Iglesia ni Kristo, kapatid na Eduardo V. Manalo. Sabi ko, salamat po, salamat po. Masaya kami dahil sa mayroon na kaming pwedeng paggastusan. Binibili po na namin sa Ormoc pa. Nakapagpursigi ako ng 7 bangka uli noon. Ang pinakamalaking lingap na aming natanggap ay talagang galing sa pamamahala ng iglesia. Yung paglingap na yon, hindi yun napatid. Kahit noong recovery period na, ay nandun pa rin. Natitipon kayo ngayon para sa isang walk for a cause na naglalayong paigtingin ang pagtulong natin sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda. Ang pondo na malilikom nito ay gagamiting karagdagang panustos sa mga proyekto ukol sa pagtulong sa mga kapatid at sa mga kababayan natin sa kanilang muling pagbangon mula sa kasalukuyan nilang kalagayan.
Lalo nilang nadama ang pagmamalasakit ng tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo sa kanilang buhay espiritual nang pinangasiwaan ang isang tanging pagsamba sa Tacloban City para ipagunita sa kanila ang mga aral ng Panginoong Diyos at patuloy na gabayan sila kung paano dapat harapin ang mga pagsubok na kanilang pinagdaraanan. Hindi nagtagal ay bumangon ang isang self-sustainable resettlement community sa Alang-Alang, Leyte at maging ang mga livelihood projects. Sariwa pa rin sa kanilang alaala nang muling dumalaw ang kapatid na Eduardo V. Manalo upang maitalaga sa Panginoong Diyos ang gusaling sambahan, na doon nila tatanggapin ang pangakong diringgin ang kanilang mga panalangin. Nitong mga nakaraang araw nga lang po ay nilingap na rin po uli ang mga biktima ng Yolanda doon po sa resettlement area ng Iglesia ni Cristo sa New Era, Alang-Alang, Leyte. Ang mga kababayan po natin at mga kapatid ay parihong tumanggap ng paglingap na malaking tulong na rin po sa buhay na ito, sa hirap ngayon na hinaharap ng mga tao. Mula noon hanggang sa taong ito ay hindi napatid ang pagtulong ng pamamahala sa pamamagitan ng lingap sa mamamayan at medical mission. Isa pa rin na ipinagpapasalamat namin kay kapatid na Eduardo B. Manalo na mula po nung sakuna ng Yolanda ay taon-taon po nagsasagawa ng ganitong lingap, patuloy ang pamimigay sa lahat ng pangangailangan ng mga kapatid. Hindi lang sa kapatid sa Iglesia ni Cristo, ganun din sa mga mamamayan na hindi pa natin kasama sa loob ng Iglesia. Malaking tulong na rin po ito. Malaking kabawasan ng mga gastusin sa araw-araw. Nagpapasalamat po ako. Isa po ako sa mga nabigyan ng gamot, na check-up. 10 taon ng pakikibaka upang makaahon, ngunit nakasagupa pa rin ng iba pang pagsubok. Pag COVID-19, wala na kaming export na alimasag ng mga buyer. Hindi na nakakarating dito. Nang mag-project na ang embankment, mas lalo na hindi na ako nagpursige sa bangka dahil sa wala na akong dadaungan. Dalawa na pong mabigat na pagsubok ang masasabi kong naranasan ng aming pamilya. Yung Yolanda at yung pandemic na nangyari. Sa mga pagkakataong iyon, wala ho kaming ibang inasahan kundi ang Panginoong Diyos. Sa Kanya namin inilagak ang buong kapalaran namin. Nung nagkaroon po ng pandemya, karoon ng panibagong pagsubok ang kabuhayan ng mga kapatid, hindi ko po naranasan na nagkaroon ng pandemya. Kasi kahit may pandemya, marami pa rin mga pasyente na pumupunta sa akin para magpa-therapy. Kung paano nila napagtagumpayan ang panibagong pagsubok sa kanilang buhay, ay ito ang kanilang pagtugon. Natutuhan namin magtiis at magtiyaga sa mga hirap na dinanas noon. Laging magtiwala sa Diyos, ano man ang mangyari. Doon ko naman nalaman yung himala ng Diyos, ang tulong niya. Kahit andyan pa yung mga alalahanin, mga kalungkutan, pero lalo pa rin tumitibay dahil sa mga aral ng Diyos na laging ipinaalala sa amin. O ang pananampalataya ko ngayon mula nung Yolanda, mas lalong tumatag at tumibay. Patanda na ako, lalo pa akong humigpit sa panghawak ng tungkulin, pananampalataya. Pangalagaan ko yung sambahayan ko, na diyan na lang ako masaya sa paglilingkod. Noon pa naman po ay itinuro na po sa ating lahat ang kahalagahan po ng panalangin. Ay tawala po natin lahat sa Panginoong Diyos. Ano man ang ating pinapangarap sa buhay na ito, sa Kanya po natin hinihingi lamang po yun sa panalangin. Kahit anong mangyari sa buhay na ito,
Masaya man, mahirap man, Diyos pa rin dapat ang ating inaasahan. Ano't ano man po ang mangyari, alam namin na hindi po kami pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Pinalitan ng Diyos ang mga nawala, at kung babalikan ang nakalipas na 10 taon, ay maikukumpara ang malaking pagbabago sa kanilang buhay. Sa loob ng 10 taon ay masasabi ko pong malaki din ang ipinagbago sa buhay. Una, yung mga anak ko ay nakapagtapos sa pag-aaral. At sa tungkulin naman po, lalo na pinagpala naman po tayo, humawak ng karagdagang gampanin sa loob ng Iglesia ni Cristo na ngayon nga po ay katuwang bilang Pangulong Diakono po dito sa lokal. Ako'y kawani o staff sa Universidad ng Pilipinas. Ako din po ay engaged sa mga consultancy services. Una-una, pinasasalamatan ko ang Diyos. Kahit mayroong kaming mga tiisin, pagsubok, biniyaya niya po sa amin ang kapayapaan at namamalagi po ang aming magandang pagtitinghinan. Lagi kong ipinapaalala, ang Diyos ang lagi nating sandalan. Papasalamat po ako na marami sa Diyos dahil nung matapos yung dilubyo na naranasan ko po, tuloy-tuloy pa rin yung pagtupad ng aming tungkulin. At buo ang pamilya namin. Nandiyan pa rin yung biyaya na binibigay ng Diyos sa akin. Tuloy-tuloy pa rin. Ang 7 bangka ko, ibininta ko na. Tapos, nag-produce naman ako ng e-trike. Tapos may tindahan na akong konti diyan sa Rizal Store. Payapa po ang buhay ko ngayon. 10 years after Yolanda po, marami pong pagbabago. Noon po ay binata pa po ako, pero ngayon po ay pinagkalooban po ako ng Panginoong Diyos ng isang butihing may bahay. At pinagkalooban din po kami ngayon ng isang anak po. Kung noon po, ako po ay kasama ng mga kapatid sa kapulungan. Ngayon po ay isa na po akong ministerial worker po sa Iglesia ni Cristo. Pinagkatiwalaan po na mga siwa po ng isang lokal dito po sa aming pong distrito. Hiniling ko lang po sa ating Panginoong Diyos na pagkalooban lang po ako ng anak. Pinagkalooban po ako ng anak, hindi lang po 2, dinagdagan pa ng 1. Kaya ngayon, 3 po yung anak ko sa pangalawa kong asawa. Ang asawa ko ngayon po ay isang diakonisa. Kung nawala man sa akin ang kabuhayan noon, pinagkaloob ng Diyos, higit pa sa inaasahan ko nung una. Marami pasyente na pumupunta sa akin para magpa-therapy. Ang anak ni kapatid na Anton na nakaligtas sa dilubyo ng bagyong Yolanda ay isa ng ministerial worker sa ngayon. Pinag-aral ko rin pagka-ministro. Sa awa ng Diyos, naitaguyod ko naman hanggat makatapos siya sa kanyang pag-aaral. Ngayon, nasa Palanit, Samar, doon po siya nakadestino. Ang mga kautusan ng Diyos na itinuturo ng kapatid na Eduardo V. Manalo sa iglesia ang naging unang sandata nila kapag sumasapit ang kalungkutan, kung sila'y nasa gitna ng pagsubok at kagipitan. Panatag sila dahil batid nilang sila'y laging nasa gunita at alaala ng tagapamahalang pangkalahatan. Ano pang mga pagsubok na daanan dahil naituro na sa amin ng pamamahala ang kapatid na Eduardo V. Manalo kung paano ipagtagumpay, kung paano magtiwala sa Panginoong Diyos. Lalong manghawak sa Panginoong Diyos kahit ano pang mangyari. Yun po ang aming ipinagpapasalamat kasama ang aking sambahayan
sapagkat yan lang po ang nagpapatibay at nagpapalakas sa amin. Nakahanda po ang aking buong sambahayan sa pagsunod at manatili kami sa aming karapatan. Noon pa man, damang-dama na po namin yung kanyang pagdamay sa mga kapatid at maging sa hindi kapatid. Ang lagi nga namin na ipapanalangin ay anong maisusukli sa pamamahala, sa kanilang maalab na pagmamahal, pag-ibig at pagmamalasakit sa iglesia. Ang maisusukli na lang po namin sa pamamahala, walang iba kundi yung magtapat, ituwid yung buhay, gawin ang lahat na nararapat para sa Diyos. Ang sandata ko ay sumunod sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo, kapatid na Eduardo Bimanalo. Kung ano ang mga tagubilin, sumunod sa Kanya, magpasakop sa Kanya. Doon ako, masaya na ako doon eh. Sunod tayo ng sunod para may guide ang buhay mo. Dahil ang goal natin, yung kaligtasan. Napabuti po, sobra pa po. Hindi ako nagkakapos sa buhay, hindi naman sobra, hindi naman ako kulang. Kapatid na Eduardo Bimanalo, yung ginagawa po ninyong pagtulong sa amin, material man na bagay, higit sa lahat sa buhay naming espiritual, ay totoo pong napagyayaman namin sa aming mga puso. Lagi naming nagugunita sapagkat ang pagmamahal po na ipinadarama po ninyo sa amin ay pagmamahal po ng Panginoong Diyos sa buong iglesia. Ako po ay nagpapasalamat una sa Diyos at sa pamamahala na lampasan ko rin at naaliw po ako sa aking iniinda na tiisin. Sampung taon makalipas ang bagyong Yolanda. Ang mga bagay na nawala ay ibinalik ng Diyos ng higit pa sa kanilang mga hiniling. Taglay pa rin ang banal na tungkulin sa Diyos na di nila hinayaang maagaw ng trahedya at matinding pagsubok na dumaan sa kanilang buhay. At kung sakali mang dumating muli ang panibagong suliranin na susubok sa kanilang katatagan, ay ito ang kanilang paninindigan. Pinaninindigan ko po na anuman ang mangyari, anuman mga sakuna, aakayin at aakayin ko pa rin ang aking sambahayan. Sama-sama kaming maglilingkod hanggat dumating ang araw ng kawakasan. Patuloy pa kami sa mga paglilingkod. Sa harap ng Diyos po ang may papangako ko po sa Kanya. Sa kasaganaan man, sa kahirapan man, sa kalungkutan man, sa kaligayahan man sa buhay na ito, ay manatili pa rin yung kababaan loob natin sa harap niya. Na ang pag-ibig natin ay hindi sa mundong ito, kundi ang pag-ibig po natin ay maging lubos sa harap ng Diyos. Nangako ako sa Diyos na yung buhay kong binigay sa akin mula noong mabingit kami sa kamatayan, mas gagamitin ko sa paglilingkod sa Diyos. Mula noon hanggang ngayon, mas lalo pang tumibay ang pananampalataya ko. Hindi ko napapansinin yung kahit ano pang dumating na mga pagsubok sa buhay. Dito na ako hanggang sa kamatayan. Ang paninindigan ko, kahit anumang dumating na pagsubok sa aming buhay, tuloy pa rin po. Hindi po kami nawawalan ng pag-asa. Nananalangin po kami sa Diyos. Nagkaroon pa ako ng pag-asa sapagkat lalo na po kung naririnig ko sa panahon ng pag-aaral, sa panahon ng pagsamba, doon po tumitibay ang aking loob. Salamat sa ating Panginoong Diyos. Marami na rin po kaming hirap na pinagdaanan.
Sa mga mahihirap na sitwasyon, pinapanday ang aming katatagan. Nabubuo at tumitibay ang aming pag-asa. Lalong lumalakas po ang aming loob. Napatutunayan namin sa mga pagkakataong yun na mahal tayo ng Diyos. Buhay ang Diyos ng Iglesia ni Cristo. Nariyan siya lagi. Yung pangako ng Diyos na kapag inabot ng matinding uhaw ang kanyang bayan, ang Diyos, siya na mismo ang gagawa po ng paraan para tayo po ay makaahon, makapagpatuloy tayo sa paglilingkod sa Kanya.